Isang pinagpalang araw po. Kapatid, meron ka bang hinihiling? Meron ka bang prayer? May gusto ka bang mangyari sa buhay mo? Kapatid, this is the right time. Ito yung magandang pangawakan natin. Yung kwento ni Abraham. At sa araw ito, kapatid, naniniwala tayo na ang Diyos natin ay tutugon sa ating mga panalangin. At ayan natin ng pagbulayan sa araw ito, bigyan natin ng title. Title natin siyang Hirit Pa. Hirit Pa. Sabi po dito sa Genesis 18, verse 32, sa katapos ay sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung may 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin mawawasakin, hindi ko pa rin mawawasakin ang lungsod dahil 10 iyon, tugon ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Dito sa gospel, kapatid, kung babalikan mo yung istorya na to, ito yung conversation ni Abraham at ng ama. Kung saan ang amang nasa langit ay nagbigay na ng babala kay Abraham bilang isang father of all nation, nagugunawin niya ng Sodom and Gomorrah. At makita natin dito, nakipag-bargain, nakipagtawaran itong si Abraham sa amang nasa langit. At kung makikita mo dito, nagkaroon sila ng magandang conversation. At laging tumutugon ng ating Panginoon, palaging pabor kay Abraham. Sabi nung kapatid, nung kinausap na ng ama si Abraham, sabi niya, dahil sa sobrang kasamaan na ng lugar na ito, ng mga tao rito, sapagkat yung lalaki ay pumapatol na sa kapwa niya lalaki at ang mga babae ay pumapatol na sa kapwa niya babae, gugunawin ko na ang Sodom and Gomorrah. Alam mo kapatid, tunay nga na mapagmahal itong si Abraham. Sabi niya, Panginoon, kung meron po bang 50 matuwid, gugunawin mo pa rin ba ang Sodom and Gomorrah? Alam mo, napakaganda po ng tugon ng amang nasa langit. Sabi niya dito, nang dahil sa 50 matuwid, hindi ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah. Humirit na naman po itong si Abraham. Sabi niya, Lord, kung meron pong 45 mananampalataya na matuwid, na nananalig at nagtitiwala sa iyo, gugunawin mo pa rin ba ang Sodom and Gomorrah? Alam mo, sabi ng amang nasa langit, nang dahil sa 45, hindi ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah. Humirit na naman itong si Abraham. Sabi ni Lord, kung meron pong 40 mananampalataya na matuwid, sabi ng ama, nang dahil sa 40, hindi ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah. Humirit muli itong si Abraham. Sabi niya, Lord, kung may 30, kung mayroon pong 20, at huling-huling hirit ni Abraham, Panginoon, Ama, kung mayroon po mang 10, gugunawin pa rin ba ang Sodom and Gomorrah? Alam mo, sumagot si Yahweh, ang Ama. Sabi niya dito, di ba? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod ng dahil sa 10 iyon. Kaya lang, kung titignan natin yung istorya ng Sodom and Gomorrah, ginunaw pa rin ng ating amang nasa langit. Ginunaw pa rin ni Yahweh. Bakit? Kasi hindi umabot ng 10 yung bargain ni Abraham. Bakit? Si Abraham, yung kanyang asawa, si Lot at yung kanyang asawa, 4 lang silang nakaligtas sana. Kaya lang minalas pa yung babae na asawa ni Lot dahil ang instruction ng ating ama, ang instruction ni Yahweh, huwag nang lilingon at huwag nang babalikan. Nung tumingin ito, naging asin ang asawa ni Lot. Kapatid, ginunaw pa rin ng amang nasa langit. Ginunaw pa rin ni Yahweh ang Sodom and Gomorrah. Nakakalungkot. Pero, hindi ito yung titignan natin dito Ano po kaya kung si Abraham nung time na yon humirit? Sinabi niya kaya, Lord, kung meron po kayang 4 na mananampalataya na matuwid, na nananalig at nagtitiwala sa iyo, gugunawin mo pa rin ba ang Sodom and Gomorrah? Alam mo, ang amang nasa langit ay Diyos na mabait, Diyos na mapagbigay, mapagpatawad, at Diyos na laging naririyan bilang isang ama. Naniniwala po tayo na ibibigay ng ama. Baka ang sagot ng ama, nang dahil sa 4 na yan, hindi ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah. Kaya lang sayang. Hanggang 10 lang ang deal ni Abraham. Kapatid, ito yung gustong ipaalala sa atin ng ating binasa.
Meron ka bang hinihiling sa Amang nasa langit? Ito yung right time. Hear it pa. Ikaw na nananalangin dyan, may pinagpe-pray ka, isasama kita sa prayer ngayon. Dalawa na tayo. Isama mo pa yung asawa mo, dahil lang ipinapanalangin mo yung anak mong may sakit, 3 na tayo. Isama mo pa yung mga mananalangin sa loob ng simbahan dahil lang petition ka, marami na tayo. Isama mo pa yung kasamahan mo sa prayer group na 8 to 10 person. Isama mo pa yung community ng pinag-isang puso. Isama mo pa yung mga nananalangin na mga kursilista. At isama pa natin yung buong kabuuan ng Catholic na samahan ng mga mananampalataya, mga makasalanan, pero nagpupumilit sa biyaya at Diyos na maging banal. At isama na rin natin yung mga kasamahan natin sa ibang reliyon na naniniwala na si Jesus ay ang tunay na tagapagligtas. Abay, andain na natin. Naniniwala tayo na pag pinangawakan natin ang pangako ni Jesus, hilingin lang natin, humirit lang tayo, ibibigay ng Amang nasa langit. Kaya ang bargain natin ngayon, hawakan natin yung sa Mateo. Lord, Yahweh, Holy Spirit, hirit kami. Ano yung hirit natin? Lord, sabi mo dun sa Mateo 18 hanggang 20, kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon, 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ni Jesus, naroroon siya sa kalagitnaan nito. Kapatid, sosobra tayo sa 2, nakatitiyak tayo. Sosobra tayo sa 3. Sosobra tayo sa 10. Sosobra tayo sa 50. Ang hiling lang natin, humirit na tayo. Kung meron tayong ipinagdadasal na babayaran na utang, Lord, hirit pa ako. Bigyan mo ako ng sobra sapat, pambayad sa utang. Kung meron kang gustong ma-promote doon sa trabaho mo, Lord, prinomote mo na ako dati ng police corporal. Baka pwede mo na akong ilateral. Lord, baka pwede mo na akong i-promote ng police master sergeant. Lord, baka pwede mo akong pagpalain dito sa ganitong bagay. Kung meron kang gustong mabilihin, Lord, baka pwede ko nang mabili itong lupa na pinapangarap ng naming mag-asawa para sa aming mga anak. Kung meron kang gustong bilhin na kotse, Lord, sa biyaya at grasya mo, ipahintulot mo na mabili ko itong sakyan to upang magamit ko sa kawang gawa, sa pagpunta ko sa mga gawain. Kapatid, kung ano man din yung nagawa mong pagkakamali at pagkakasala, napakalaki at napakalawak ng pagpapala ng banal na awa ng Diyos. Kayang-kaya kanyang patawarin. Humirit ka na ngayon at naniniwala tayo, ipagkakaloob ng Diyos ang ating mga panalangin. Meron bang may sakit? Lord, ikaw ang healing God. Lord, may kailangan kaming bayaran. Lord, you are the providing God. Lord, may nagawa kaming pagkakasala, lihim man o hayag, malaki man o maliit. Lord, you are the forgiving God. At sa araw nito, kapatid, lagi natin tandaan, ang Diyos na nasa langit ay tunay nga natin Ama. At ang Ama, kailanman ay hindi mag-iisip ng ikapapahamak ng anak. At kailanman ang Ama, laging nagbibigay ng pagpapala at biyaya sa kanyang mga anak. Hirit pa. Ano ang prayer mo sa araw na to? Hirit pa. Let's pray. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, hirit kami. May idadalangin kami sa iyo, Lord. Heart to heart po tayo, Lord. Meron akong kasamahan sa hanap buhay, sa trabaho, kamag-anak, sa community. Maaring siya ngayon ay nagkakaproblema sa kanyang asawa. Baka masisira na ang kanyang pamilya, Lord. Huwag mo pong hayaan ito. Hinihirit namin ito sa iyo, Lord. Buuin mo ito muli. Lord, meron din kaming kasamahan na ang asawa niya ay nasa ospital ngayon. Nag-aagaw buhay, may sakit na cancer, merong tumor, may problema sa baga, may bato, merong naputol na buto, may mga ugat na hindi dumadaloy. Lord, hirit kami, Lord. Pagalingin mo po siya. Lord, meron kaming babayaran na utang, naputulan na kami ng kuryente, naputulan na kami ng tubig. Lord, alam namin na mayaman kang Diyos. Pengi po, hirit kami. Pakidagdagan mo na rin, Lord, para may pantulong pa po kami sa aming kapwa. Lord,
May dinadalangin kaming promotion sa aming trabaho, sa aming hanap buhay. Lord, i-promote mo kami para maging pagpapala po kami sa mga nakakababa sa amin. I-promote mo po kami para yung idagdag na sahod namin maging pagpapala sa pamilya namin. At Lord, sa araw na to, Lord, hihirit kaming muli. Ipagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Ang lahat-lahat, Panginoon. Ang aming bukas at ang aming kahapon, Panginoon. At alam namin, Lord, yung ngayon, ito lamang ang pwede namin magawa. Ang sumurrender sa iyo, ang humirit sa iyo, ang ipaubaya sa iyong mga kamay, ang lahat-lahat ng aming mga plano. Panginoon, ikaw na pong bahala. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupurit pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen and amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Kapatid, may dahil ka ba? Hirit pa. Bago tayo magtapos, big shoutout lang sa ating Chief of Police. Siyempre, ang ina ng Makati City Police Station, ang nagagabay po sa amin, Police Colonel Jean Ibarra de la Torre, at ang babatilan natin ang Makati City Police Station at ang Pinagisang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated. Muli-muli po rin po, mula pa rin po dito sa siyudad ng Makati, bumati nagsabi, just hold the line. Hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. Bye-bye.